Itong dalawang gunggong na ito. Kasi nakita ninyo ang daming mga senador ngayon. Na may dating senador, may mga senador ngayon na parang doon nakafocus yung investigation. Doon nakafocus yung investigation. Again, ang totoong issue dito, yung DPWH, patay na natin tong background music natin. Yung DPWH, mga bossing, matagal na nilang scheme yan. Okay? Ang ginagawa nila dyan sa DPWH, ina-approve naman ng DPWH . Yung mga kontraktor, ano na nila yan? Kasapakat na nila yan. Yung mga senador, mga congressman, meron yan mga projects na nire-request. Okay? So ngayon, etong DPWH, mamimili mula doon sa mga proyekto na yun. Kung ano yung, nila, popondohan nila. Kasi again, lagi yung tatandaan na ang mga senador, ang mga congressman, wala silang kapasidad na mag-disburse ng pera. Pwede silang mag-request, pwede silang maglagay ng mga proyekto, pero depende sa administrasyon. Kung kaninong mga request yung kanilang kukunin, susundin o papaboran. Kung kaalyado mo, yun yung papaboran mo. Tama? Ngayon, kung ako yung administrasyon o kung ako yung mga nagpapatupad ng mga katarantaduhan sa ako nagpapatupad, ang gagawin ko, pipiliin ko yung mga proyekto ng mga kaalyado ko, yun ang iaatang ko sa mga hayop na ito. Itong mga ito, ang boss nito, presidente. Ang boss nito, DBM. Yun ang nagbabudget sa kanila, sila yung nag-allocate. Kaya nga, di ba, ang scheme nila, kumukuha sila ng pera . Di ba, may mga proyekto, mamimili sila ng mga congressman, tapos bawat congressman, meron silang porsyento daw. So hinihingi na nila yung porsyento na yon sa mga kontraktor. Bago pa man ma-award, bago pa man may manalo, kung sinong kontraktor ang makakapagbigay na ng porsyento na to, halimbawa, 3% ang hinihingi ko for this project, sinong magbibid? Hindi naman sila nagbibid actually dun sa project . Nagbibid yung mga kontraktor kung kaya nilang ibigay yung porsyento na hinihingi ng dalawang hayop na ito. Na sinasabi nila na congressman daw ang nagpapakuha sa kanila. Senador daw ang nangungumisyon sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi. Sila yun. Oo. Sila yun. Sila yung may hawak nung grupo. Sila may hawak ng sindikato. Meron silang scheme. Meron silang galaw bawat isa. Sinasabi lang nila congressman to, sa senador to. Pero sa totoo lang, kanila yun. Yung mga senador at congressman, lahat yan, may mga proyekto sila. Sila ang mamimili. Ngayon, yun ay ipapabid nila. Magkano? 3%. Ang laki naman, 3%. Di wag ka magbid. Itong isang magbibid. Pag nanalo ka sa bidding, ang mananalo sa bidding, yung kayang magbigay kagad ng porsyento nitong dalawang ulol na ito. At syempre, sino ang amo nito? Sino ba yung amo ng DPWH? Yung, secretary. Sino ba ang amo ng secretary ng DPWH? Di presidente. Sino ba gumagawa ng budget ng Pilipinas? Sino ba may power of the purse? Pinagmamalaki yan ng Congress. Sila ang may power of the purse. Sila ang nag-allocate ng mga pera sa bawat ahensya. Sino nagbibigay ng pera sa DPWH? Kongreso. Di ba? So ngayon, kukunin nila yung pera, kukubrain nila. Pag kinubra nila yung pera, cash yan. Putang ina. Hindi nila yan magagamit. Hindi nila may lalagay sa bangko. Hindi nila pera yan na marumi. Kasi galing nga yan sa pagnanakaw. Siyempre, pag meron kang ganong kalaking pera, pupunta ka ng bangko, may isa kang van, punong-puno ng pera, ilalagay mo sa bangko, i-deposito mo, abay putang ina, magugulit yung bangko. Saan galing yan? Saan mo ninakaw yan? Hindi ba kailangan mo ng justification? Bakit may ganung karaming pera? Anong i-justify mo na komisyon ko to sa proyekto? Wala naman yun sa mandato mo, mangumisyon sa mga proyekto. Ang gagawin ng dalawang hayop na ito, para labahan yung pera, may mga contact sila sa mga kasino. Yung mga contact nila sa mga kasino, ayun na ang gagawin nila dyan. Pupunta sila dun, malay-maleta yung perang dala nila. Bibili sila ng pitsa. Magsusugal sila kunyari. Tapos, yung pitsa na na halimbawa nakapagpatalo sila ng mga 10 milyon, ganyan.
Yung pinatalo nila na 10 milyon na yun na yung kita ng casino. Tapos, i-encash nila ulit yung, ano na yan, yung natitira pang pera nila. I-encash na nila yan. Tapos, by cheque na yan. Pag uwi nila, isang sasakyan na pera. Pag uwi nila, isang papel na lang na parihaba yan. Cheque na yan. Oh, may ilalagay na nila ngayon sa mga bangko nila, malinis na yung pera. Bakit? Pag tinanong ng bangko, saan galing tong pera? Nag-casino ko. Ayan, nakalagay, Casino di Brutal. Yan, di tanungin mo sa casino, putangin na mo, mas marunong ka pa, nanalo ko eh. Ay, hindi ba? So, syempre, license yung mga casino na yan. Legit yung mga casino na yan. Kaya yung pera ngayon, magiging kanila na. Yes, putangin na party. Tapos yung pera na yan, i-withdraw nila ulit. Malinis na yan. Sa kanila ngayon ulit, i-distribute. Either sa papaanong paraan. Ganon ang ginagawa ng mga hayop na yan. At hindi lang yan ngayon natuklasan, noon pa. Noon pa, depende na lang yan sa administrasyon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi sila nakapag-operate. Kasi mayroong Presidential Anti-Crime Commission na nagbabantay. Ngayong panahon ng administrasyon na ito, nakapag-operate sila. Depende talaga sa administrasyon kung ano ang advokasya ng administrasyon. Kung ang advokasya ng administrasyon magnakaw, ma-activate nila yung kanilang scheme. Yung money-making scheme nila, yung kanilang sindikato, i-activate nila. Pero parang ganun din yan sa pagnanakaw. Kung may pulis, hindi ka magnanakaw. Kung merong bantay, hindi ka mang-uumit. Pero pag yung bantay, kakutsaba mo, inside job, putangin na, ang sarap. Walang kadele-delikado. Kasi pare-parehas kayo ng takbo ng utak, mga magnanakaw kayo. So, ganun ang mangyayari ngayon. Ngayon, itong dalawang to, ang nagpakasasa. Silang dalawa yung kumubra ng pera, silang dalawa yung namuhay ng marangya, silang dalawa, suma total, yung talagang kriminal dito. Pagkakatiwalaan mo ba naman si Bernardo, obvious namang siya utak ng katiwalaan na yan. Hindi ba? Si Bernardo ang utak, tapos gagawin mong testigo. Ano yan? Seryoso ka? Di ba? Masyado naman yatang sinuswerte yung mga yan. Sila ang kumupit, sila ang kumita, sila rin ang kakampihan nyo. Saan pa kayo? Di ba? Sobrang lakas naman ng dalawang to. Kasi wala silang parang wala pa nga yata silang kaso eh. Nagsoli lang yan ng mga konting barya tapos parang ginagawa ng bayani ng pamahalaan. Hindi ba? Sino ba ang Secretary of Justice ngayon? Tiga saan yung Secretary of Justice ngayon? Tingnan niyo, i-research nyo. Tiga saan yung Secretary of Justice? Yung dating Secretary of Justice, tiga saan? I-connecta nyo na lang kung ano relasyon nilang dalawa. Kayo na ang mag-check, mag-research. Bigyan ko kayo assignment. Sino yung dating DOJ Secretary na ngayon ay ombudsman na? Tagasan siya. Tapos sino itong bagong DOJ Secretary? Tagasan siya. Okay, na bahala mag-research. Para makonekton nyo lang. Baka lang makonektan nyo. Ewan ko sa inyo. Di ba? Nagbulsa ng milyon-milyon yung mga yan. Bilyon-bilyon. Ngayon may immunity package ang mga hayop na ito. Ano yan? All-in promo? Ha? Paldong-paldo. Sana all. Paldo yarn. Sila yung nagbulsa. Tayo yung nabudol. Ngayon, sila ang bida. Anak ng tinapay. Tapos itong Bernardo, Yusek Bernardo, hindi pa nalalaglag sa bangin. Sinasabi ninyo na si Cabral ang totoong may kasalanan dito. Nako, malabo. Oo. Tingnan ninyo kung magkabati ba ito si Cabral at saka ito si Yusek Bernardo. Kung di sila magkabati, magkakompetensya. Delikado yan. So ninanakaw nila yung pera ng taong bayan. Ngayon ninanakaw nila yung narrative. Ganyan na ganyan din ang ginagawa ng administrasyon. Nagpapaimbestiga kami nagpapaimbestiga. Wala kaming kasalanan. Ganun din siya umami naman siya na talagang kasapakat siya. Ang sinasabi lang niya, kailangan niyang, ganyan talaga yung mga mastermind Kailangan nila isa sa mga mastermind, kailangan nila na mayroon silang masisisi. Para maging least guilty. Kailangan nila maglaglag ng mga pangalan. Putang ina yan nilaglag si Villanueva,
si Grace po, si Nancy Binay, nilaglag si Senator Bong Revilla, nilaglag si Jinggoy, at kung sino-sino pa. Si Chis Escudero, kung ano-ano, sino-sino mga pinagdalalaglag. Tapos naniniwala tayo, wala silang ebidensya. Hearsay. Di ba? Magnanakaw. Tapos rewarded pa. Walang hiya. Anong klaseng administrasyon to? Meron tayong loyalty program for criminals. Biglang naging banal si si Bernardo. Biglang naging truthful na siya daw ay nasa mga ano ba to? Nasa pangangalaga daw siya ng mga pari. Ginamit yun na naman si Ban. Hayop kayo. Ito si Father Salsal, yung pari na jakol ng jakol. Kaya na ginagamit yung simbahan para daw dun sa impeachment, yung moral daw, yung kanyang konsensya ay dapat sinasampa yung kaso kay Inday Sara, yung pagnanakaw, etc. etc. Puta na malaman mo, nagpa-follow doon sa Kantot Gaming. Puta, nagsasalsal pa lang, hayop na pari na yan. Ginagamit na naman nila simbahan ngayon. Ganun din ang ginagawa nito ni Bernardo. Nasa pangangalaga ako ng mga pari. Ako'y isang banal. Putangin ng mga demonyo talaga. Di ba? Kita ninyo. Doon sa Blue Ribbon Committee. Di ba si Yusik Bernardo yung putang ina, yung kontrabida na piling bida? Siya yung iniimbestigahan, biglang boom. Magbago ba ang matindi nito? 4 na beses nang nagbago-bago. Yung kanyang testimonya. Alam nyo ba? Alam nyo ba mga bossing, ha? Alam nyo ba na yung kanyang sinumpang salaysay doon sa Senado, putang ina, pag binasa nyo yung salaysay niya ngayon, iba na. Iba na. Putang ganyan kalupit. Di natin alam kung saan na magic eh. Minagic ba niya? Minagic ng DOJ? Minagic ni Remolin? Di natin alam. Bahala na kayong mag-speculate. Di ba? Siya na yung gumawa ng krimen. Si Bernardo at si Alcantara na yung gumawa ng krimen. Sila na yung putang ina nagpakasasa sa pera ng taong ba? May VIP treatment pa. Pucha, VIP treatment sa DOJ, VIP treatment pa sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Saan ka pa? Puta, Lacson, ba't ang sama ng ugali mo? Napakahusay mo. Hindi hustisya ang sinisiwalat at ang inilalabas ng mga ito. Ginagago nila yung hustisya. Silang dalawa, yung pinuno nito, inilaglag naman sila ng mga tao nila eh. Silang dalawa yung pinuno nito, pero para mawala sa kanila yung issue at magamit sila noong mga kalaban netong mga sinusumbong nila, yung mga pangalan na yan na sinusumbong nila, may mga kalaban yan. Galit yung may mga political agenda. Yung palagay ko yung mga nagmamanage dito sa gumawa ng mga script netong dalawang ulul na ito. Sigurado ako na may politika involved dito. Kung wala ka, kita mo si Bernardo nun, yung Alcantara nun, puta, umiiyak pa, umiiling-iling. Nakita niyo yung kay Lacson na ang layo-layo ni Alcantara kay DOJ Secretary, sabi niya, "Oy Alcantara, umupo ka dun sa tabi ni DOJ Secretary." Puta, pwede ba yun? First time na nangyari yun, na yung pinalipat mo doon sa tabi nung coach, magko-coach sa kanya. Kasi nga naman, kung magkatabi silang dalawa, madali siyang bulungan. Mali yan. Huwag yan yung basahin mo. Ito basahin mo. Hindi ba? Alam niyo yun. So, sa totoo lang, puta, ginagago tayo ng mga ito. Huwag kayong papayag dun. Itong dalawang ito, bantayan nyo ito, kita ninyo. Putsang ina, sarap ng buhay ng mga yan. Pakuya-kuya-kuya yung mga yan. Bakit? Putsa, state witness sila. Ilang dekada ginagawa nila yung skandalo na yan. Ilang dekadang nagpakayaman yung mga yan. Sa sobrang yaman nga nitong Bernardo, yung Yusek Bernardo, ang aga nag-early retirement yan. At alam mo ba sa sobrang yaman yan, sa buong mundo daw hindi daw sa Pilipinas lang pinakamayaman na na Yusek yan. Isipin mo yan, sa buong mundo. Tanongin nyo. Ang dami daw pera talaga niyan. Sabi ko nga ibang klase talaga ang nangyayari sa bayang Pilipinas ngayon. Meron akong pinost kanina sa social media na yung bata nagnakaw ng kondom. Kulong. Tayo yung bata nag-iingat lang Nag-iingat lang. Utangin na, kung halimbawa ako nga yung yung may-ari ng tindahan Nakaw ka ng kondom. Bakit? Tangin na. Magsasalsal ako, ayaw kong tumapon sa kama. Gago ka naman. Masama yun. Halimbawa, may chuchuk-chakin ako, ayaw kong mabuntis. Kasi hirap ng buhay ngayon. Wala akong trabaho. Meron lang ako, kargada. Ang libog-libog ko pa, katulad ni Father Flaby. Wala akong pambiling kondom Pero may chicks ako. Lugi ka. Buti ako may chicks. Kahit wala akong pambiling kondom. Si Father Flaby,
May pambiling kang condom, wala naman chicks. Nagpari pa. Utang ina niyan. O, hindi ba? So, alam mo yun, kung ako yung may-ari ng tindahan oh, ito na yung condom, sige, 5, putang ina ka. Kano lang yan Bantakin mo, pinakulong mo, bata, nagnakaw ng condom. Baka nga inutos lang sa kanya ng kuya niya yun Baka nagastos niya yung pera sa Caracruz Kaya pinitik na lang niya yung alam mo yung kulong, tapos etong dalawang to, putang ina nakalaya. Itong dalawang to, putyan, sarap ng Pasko tsaka bagong taon. Akala nyo ba mga nakakulong tong mga to? Ewan ko kung saan nakakulong tong mga to, pero tingnan ninyo kung gaano nabubuhay ng kasaganahan itong mga ito, kung naka-confine man yan, nakakulong or what. Ito nga si Bernardo, sabi niya nasa ilalim siya ng pangangalaga ng simbahan. Puta, saan ka naman? Huwag kayong maniniwala dyan, putyang inan yan. Sabi ko nga sa inyo yung mga ginagawa na itong mga taga-gobyerno, katarantaduhan talaga to Oh. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama balak